Matapos ang bagyong Ophel, banta naman ngayon ang bagyong Pepito. Bukod sa matinding ulan at hangin, may babala na ring daluyong o storm surge. Kaya alinsunod sa utos ng pamahalaan, may mga sapilitan ng paglilikas. Live mula sa Daet, Camarines Norte, may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Atom, dito nga sa Daet ay pinaghahandaan ng LGU itong pagdating ng bagyong Pepito at yung daluyong na maaring dala nito na pwede raw umabot sa 2 hanggang 3 meters. Kaya nga po nagsagawa dito ng forced evacuation at meron po mga pamilya na ngayon pa lang ay sa mga evacuation center na magpapalipas ng gabi. For Marcel and even before. Bukod sa hangin at ulang dadalhin ng Typhoon Pepito, storm surge o daluyong isa sa mga binigyang diin sa briefing ng National Disaster, Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigpit ang direktiba ng Pangulo. Again, I know that the critical element when it comes to storm surge is not the distance from the high water, from the high tide mark, but it is the elevation above the high water mark. That is the key element. If it's a 3-meter storm surge, we have to get people at least 5 meters above that level. Nais niya raw maiwasan na sa mismong evacuation center pa magkakaroon ng casualty. Utos ng DILG ngayong gabi pa lang magpalikas na mula sa mga coastal area ng Bicol, Calabarzon, Eastern Visayas at Cagayan. Hindi na residente pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung Eastern Seaboard simula Region 8, Region 5, Region 4 at Region 2. Ilikas na yung mga tao ngayong gabi pa lang. Ito ay mandatory evacuation. Pipilitin talaga na mag-evacuation lalo na sa coastal kahit ayaw nila. Sa Lucena City, Quezon, maagang nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa dagat tungkol sa bagyo. Iniutos na rin ang preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha. Ang bangka ng mga mangingisda hinila na mula sa dagat. Yung pong gamit ko sa amin, nakaredy na po kanina pang maga. Kung hindi susunod ang ating mga kababayan, tinalaga na rin ang PNP at ang Army na tumulong sa pagsiguro ng forced evacuation sa ating mga kababayan na hindi susunod. May forced evacuation na rin sa Daet, Camarines Norte. Sa eskwelahang ito inilikas ang 80 pamilyang naninirahan sa baybayin. Sa Sorsogon, nagpatupad na ng curfew at bawal munang bumiyahe kung hindi mahalaga o emergency response. Sa Del Gallego, Camarines Sur, itinali ang mga bubungan at itinaas na ang mga bangka. Sa Vera Catanduanes, maagang lumikas ang mga residente dahil sa banta ng bagyong Pepito. Sa Giwan, Eastern Samar, inabisuhan na rin ang mga nasa coastal areas tungkol sa banta ng storm surge. Sinuspindi muna ng LTFRB simula kahapon ang biyahe ng bus at truck pa Visayas at Mindanao via Matnog Port at iba pang lugar sa Bicol Region. Abiso naman ng LTO, iwasan munang mag-land travel kundi kailangan lalo na sa NCR at karating lugar patungong Bicol. Ipinunto ng Pag-asa ang rapid intensification o ang mabilis na paglakas ng bagyong Pepito sa loob ng 24 oras, gaya ng nangyari sa mga magkasunod na bagyong Marcy at Nika. Sa mga nakalipas na taon, malaking pinsala ang iniwan ng typhoon at super typhoon tulad ng bagyong Egay, Guring at Karding na nag-rapid intensify rin sa loob ng 24 oras. Yes, Atom, bukod nga po sa forced evacuation ay meron din tayo mga kababayan na sila ay nagkusa na na lumikas at meron din nagkumahog ika nga na mag-stock ng kanilang mga supplies. Katunayan, meron tayo nakita kanina na isang malaking grocery store na halos ubos na yung tinapay. Bukod dyan, Atom, sa ngayon ay wala pang ulan dito pero inaasahan po na ipagpapatuloy bukas yung forced evacuation at magkakaroon din po raw ng tinatawag na pre-positioning ng mga tauhan sakaling merong mga ilangan ng rescue. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Daet. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.